Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 171. Matagumpay na nakuha ang Ice Spirit Cold Fountain. Sa kanyang maputik na matandang mata ay mariing nakakulong sa maliit na bote ng jade sa mesa. Pagkaraan ng ilang sandali, dinilaan ni Gute ang kanyang mga labi, maingat na iniabot ang kanyang kamay at hinawakan ang bote ng jade sa kanyang kamay. Inilagay niya ito sa ilalim ng kanyang ilong at huminga ng banayad sa makakapal na lilang singaw. Kaagad, naramdaman niya ang uri ng apoy na Dao-Chi sa kanyang katawan, na orihinal na umiikot sa bilis na parang pagong, ay naging mas aktibo. Isang napakahusay na bagay. Naramdaman ang pagbabago sa kanyang katawan, isang ekspresyon ng pagkagulat ang lumitaw sa matandang mukha ni Gute. Napabuntong hininga siya sa pagkamangha habang sinasampal ang kanyang mga labi. Saglit na nag-iisip, bigla niyang inikat ang kanyang katawan at nagsimulang maghanap sa tambak ng basura sa tabi niya. Sa wakas, naglabas siya ng isang maliit na kristal na pinggan at isang makitid na guwang na karayom. Inilagay niya ang makitid na karayom sa bote ng jade at marahang kinurot, sinipsip at pinunan ang guwang na karayom ng likidong kulay lila. Pagkatapos nito, maingat niyang ibinagsak ito sa gitna ng kristal na pinggan. Habang ang likidong kulay purple ay ibinagsak sa kristal na pinggan, bahagyang natanon ni Xiaoyan at Gute ang isang kulay lila na apoy na sumasayaw sa loob ng patak ng likidong kulay lila. Ang bagay na ito. Pinagdikit ang kanyang mga kilay, nag-isip ng malalim si Gute saglit. Bigla siyang tumalikod at naglabas ng isang napakakapal na libro mula sa likod ng pabalat ng isang rock slab. Pagkatapos nito, binuksan niya ito at mabilis na tiningnan ito, na tila may hinahanap. Nang makita ang pagkilos ni Gute, hindi maiwasan ni Xiaoyan na makaramdam ng kaunting tuliro sa kanyang puso. Makikilala kaya ng matandang ito na hindi maayos ang hitsura ng Amethyst Lion Birth Essence. Sa pagwawalis ng kanyang tingin sa maliit na bote ng jade sa mesa, ang mukha ni Xiaoyan ay medyo masakit. Kung hindi ganoon kahalaga sa kanya ang Ice Spirit Cold Fountain, tiyak na ayaw niyang kunin ang kanyang Amethyst Lion Birth Essence para ipagpalit ito. Ang bagay na ito ay ang pinakamahusay na tulong kapag nagsasanay ng uri ng sunog na Chi methods. Kapag nagsasanay kasama nito, ang isang tao ay makakatipid ng maraming oras na kailangan para sa mahihirap na pagsasanay. Noon sa Magic Beast Mountain Rage, nakuha ni Xiaoyan ang 6 na bote ng Amethyst Lion Birth Essence. Matapos ubusin ito ng patak-patak sa panahon ng kanyang pagsasanay, medyo wala pang kalahating bote ang naubos niya. Kaya, si Xiaoyan ay mayroon lamang bahagyang higit sa 5 bote ng Amethyst Lion Birth Essence na natitira. Gayunpaman, kailangan niyang kumuha ng isa ngayon para makuha ang Ice Spirit Cold Fountain. Ang bawat isa sa 5 bote ng Amethyst Lion Birth Essence ay maaaring ituring na hindi mabibaylang kayamanan. Kung ihahambing ang halaga batay sa pambihira at kakaiba, hindi ito mawawala sa Ice Spirit Cold Fountain. Pagkatapos ng lahat, ang pagkuha ng Amethyst Lion Birth Essence ay hindi mas madali kaysa sa pagpasok sa anumang mapanganib na lugar. Ang antas ng dawwang na Amethyst Winged Lion ay nangangahulugan na marami ang hindi magkakaroon ng lakas upang may segowa ang kanilang pagnanais. Nahanap na. Si Gute, na paulit-ulit na nagbabasa ng libro ay biglang sumigaw habang nararamdaman ni Xiaoyan ang sakit sa kanyang puso. Pambihira na inilipat ni Xiaoyan ang kanyang tingin sa isang pahina ng mukhang sinaunang libro. Malabo na napagmamasdan ni Xiaoyan na ang pahinang nabuksan nito ay may guhit ng isang malaking hayop na ang katawan ay ganap na natatakpan ng amethyst na nakabuka ang bibig. Ang malaking hayop na ito ay ang Amethyst Winged Lion. Amethyst Lion Birth Essence, ipinanganak mula sa Amethyst Winged Lion at ipinanganak na may sanggol na hayop. Mababa ang posibilidad na mangyari ito at maaaring bihirang lumitaw ang isa sa loob ng 100 taon. Para sa mga pagsasanay sa uri ng sunog na Chi methods, ito ay isang kayamanan na maaaring hindi matagpuan kahit na may maraming ginto. Brat, hindi ko talaga maisip na nakuha mo talaga ang isang kakaibang bagay tulad ng Amethyst Lion Birth Essence. Matapos basahin ng malakas ang impormasyon sa Amethyst Lion Birth Essence, hindi napigilan ni Gute na mapasigaw. Nakuha ko ito ng nagkataon. Napangiti ng mahina si Xiaoyan.
Inangat niya ang kanyang mga mata, tumingin kay Gutay na hindi umaalis ang tingin sa maliit na bote at bamulong. Kaya paano na, Grandmaster Gutay, nasisiyahan ka ba sa bagay na inilabas ko? Nang marinig ito, inikat ni Gutay ang kanyang mga mata at tumawa patungo sa langit. Ang makitid na karayom sa kanyang kamay ay marahang tinapik ang kristal na pinggan habang nakangiting sinabing, "Brat, hindi ko pa alam ang pangalan mo." "Xiaoyan." Nakangiting sagot ni Xiaoyan. "Hihihi. Little brother Xiaoyan, ah. Kaya, dahil hinahanap mo ang Ice Spirit Cold Fountain, dapat ay malinaw na sa iyo ang pambihira nito, hindi ba?" Tumawa si Gutay. "Hahaha. Natural na alam ko ang tungkol dito. Kung hindi, bakit ko ilalabas ang isang kakaibang bagay tulad ng Amethyst Lion Birth Essence?" Napangiti si Xiaoyan ngunit tinakpan niya ang kanyang bibig habang malamig na nakangiti sa kanyang puso. Sa tingin ba ng matandang ito ay bata siya? "Og, sasabihin ko ito. Ang Amethyst Lion Birth Essence mo ay maaaring ituring na isang bihirang bagay ngunit dapat mong malinaw na ang bagay na ito ay kapaki-pakinabang lamang sa mga nagsasanay ng uri ng apoy na chi methods. Nililimitahan nito ang halaga nito." Sumulyap si Gutay kay Xiaoyan at sinabing. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan ngunit dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay at kinuha ang maliit na bote ng jade sa harap ni Gutay. Pagkatapos ay maingat niyang tinakpan ito at itinaas ang kanyang mga mata para tingnan si Gutay na nagbibigay sa kanya ng isang tuyong ngiti. Nakangiting sinabi niya, "Grandmaster Gutay, mangyaring huwag mo akong tretuhin na parang tanga at dayin mo ako. Alam nating dalawa kung anong uri ng malaking epekto ang Amethyst Lion Birth Essence sa mga nagsasanay ng uri ng Flame Chi Method. Upang makuha ito, maraming alchemist ang handang mawala ang kanilang buong kapalaran. Hahaha, hindi mo na kailangan pang mangolekta ng pera. Sa loob ng mga dekada, dapat ay malinaw sa iyo ang tunay na halaga nito. Sa pamamagitan ng pagsisikap na maliitin ang Amethyst Lion Birth Essence na aking inilabas, walang alinlangan na sinusubukan mong itaas ang presyo. Ngunit ito rin ang una kong sasabihin, mayroon lang akong isang bote ng Amethyst Essence. Maaari mong piliin na ipagpalit ito o hindi. Kabilang sa mga bagay na kaya kong ilabas, ito ang pinakamahalaga, pagkatapos ay pipiliin ko pa rin ito. Kailangan talaga ng Ice Spirit Cold Fountain." Umiling si Xiaoyan at nagsisisi na bamantong hininga. Sa pagtingin sa kung gaano naging mapagpasyahan si Xiaoyan, bahagyang ibinuka ni Gutay ang kanyang bibig. Hindi niya akalain na pagkatapos niyang maglaro ng isang bully sa buong buhay niya, may nakilala siya sa isang mas batang henerasyon na wala ring respeto sa harap niya. Hindi kumikislap ang maputik na matandang mata habang nakatitig sa nakangiting mukha ni Xiaoyan. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling si Gutay at walang magawang sinabi. "Dahil ganito ito, ikinalulungkot na ipaalam sa iyo na maaaring mabaygo ang palitan na ito." Nang marinig ito, hindi nagbago ang mukha ni Xiaoyan. Ikinumpas niya ang kamay habang nakangiti at nanginginig na nanghihinayang. Gamit ang isang pitik ng kanyang kamay, inilagay niya ang bote ng jade sa kanyang storage ring. Pagkatapos nito, tumayo siya, tinapik ang kanyang likuran at nakangiting sinabi kay Gutay. "Ikinalulungkot ko na naabala kita, Grandmaster. Ito na ang huling araw kong pananatili sa Black Rock City. Bukas, maaari akong umalis sa Jiama Empire. Sana, magkaroon tayo ng pagkakataong magnegosyo ng magkasama sa hinaharap." Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, tumalikod si Xiaoyan at kumilos sa natural at walang pidgel na paraan habang siya ay humakbang palabas ng silid. Nang marinig na aalis na si Xiaoyan sa Jiama Empire, halatang nanginginig ang palad ni Gutay sa kanyang mahabang binti. Gayunpaman, hindi niya agad ibinuka ang kanyang bibig. Ang kanyang pares ng mga mata ay matamang nakatitig sa likod ni Xiaoyan habang nanginginig ang kanyang mga labi. Ang silid ay ganap na tahimik. Tanging ang mahinang tunog ng mabibigat na yabag ni Xiaoyan ang maririnig. Nakaharap ang kanyang likuran kay Gutay, pinanood ni Xiaoyan ang pinto ng silid na unti-unting lumalapit. Lumalabas din ang malamig na pawis sa ngiti na napanatili niya sa kanyang mukha, talagang kailangan niya ang Ice Spirit Cold Fountain. Gayunpaman, kung atras siya sa sitwasyong ito,
Ang tusong tulad ng lobo na si Gute ay tiyak na hindi bibitawan ng pagkakataon na bayaran siya ng malaki para dito. Kapag dumating ang oras na iyon, ang kanyang limitadong 5 bote ng Amethyst Lion Birth Essence ay maaaring muling lumiit. Ang resultang ito ay walang alinlangan na lubhang masakit para kay Xiaoyan. Kaya, upang limitahan ang kondisyon para sa palitan, maaari lamang niyang ipakita ang naturang resolusyon. Kalokohan, hindi ba masyadong malakas ang mental na lakas ng matandang ito? Huwag mong sabihin sa akin na hindi siya naaakit sa Amethyst Lion Birth Essence. Hindi napigilan ni Xiaoyan na mapag-alitan sa kanyang puso. Malapit na ang pinto ng kwarto ngunit tahimik pa rin ang lahat sa likod niya. 4 na hakbang, 3 hakbang, 2 hakbang. Tahimik na binibilang ng kanyang puso ang bilang ng mga hakbang niya patungo sa pintuan. Nang marating niya ang kanyang huling hakbang, dahan-daang bumantong hininga si Xiaoyan. Bahagyang nanginginig ang palad niya nang mahawakan niya ang door handle. Natahimik sandali si Xiaoyan habang hawak niya ang door handle. Pagkatapos noon, marahas niyang itinikom ang kanyang mga ngipin, pinatibay ang kanyang puso at binuksan ang pinto, naghahanda na umalis. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang matandang boses na nagpapahina sa puso ni Xiaoyan ang lumitaw mula sa kanyang likuran. "Ugh, brat. Bumalik ka. Panalo ka. Sa buong buhay ko, hindi ko pa nakikita ang Amethyst Lion Birth Essence. Kaya, napakaswerte mo. Kung ito ay iba, talagang umalis ka na walang laman ngayon." Ang matandang boses ay parang galit na kulog, na dumudurog sa bigat na mahigpit na nakadikit sa puso ni Xiaoyan. Habang si Xiaoyan ay nagpakawala ng nakaka-relax na buntong hininga, natigilan siya nang malaman na ang kanyang likod ay nabasa ng malamig na pawis nang hindi niya namalayang. Kung hindi dahil sa magandang pagkakagawa ng alchemist robe, malamang na may nadiskubre si Gute sa likod niya na hindi kapanipaniwala. Nang walang nakakapansin, pinunasan ni Xiaoyan ang malamig na pawis sa kanyang mukha bago dahan-daang tumalikod. Gamit ang mas nakaka-relax na lakad, muling bumalik si Xiaoyan sa mesa sa ilalim ng walang magawang tingin ni Gute at umupo. Matapos makahinga ng ilang gasgas habang nakaupo, inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo at ngumiti kay Gute. Ang kanyang katawan ay mahinang naglabas ng isang maliit na bote ng jade mula sa kanyang storage ring at marahang inilagay sa mesa. Nakangiti niyang sinabi, "Grandmaster Gute, salamat sa iyong pagpayag." "Ugh." Walang magawang umiling si Gute, kinuha ni Gute ang maliit na bote ng jade. Sa mukha na puno ng infatuation, hinawakan niya ito sa kanyang palad at huminga ng malalim sa bango nito. Nalalasing ang buong mukha niya. Noon, narinig ko ang isang bastos na nagsabi sa akin tungkol sa Amethyst Lion Birth Essence na ito ngunit hindi ko pa ito nakita ng sarili kong mga mata. Masasabi kong maswerte ako ngayon. Nang makita ang mapang-akit na ugali ni Gute, medyo nanlamig si Xiaoyan. Ang matandang ito ay walang interes sa anumang bagay ngunit siya ay may abnormal na pagmamahal sa mga kakaibang bagay na ito. Ang kanyang pag-ibig ay tulad ng isang malupit at malabag na hari sa magagandang babae. Ubo. Grandmaster Gute. Maaari mo bang ilabas ang Ice Spirit Cold Fountain para makita ko? Isang mahinang ubo ang pinakawalan ni Xiaoyan habang walang magawang paalala. Dahil nasira ang kanyang nakalalasing na pakiramdam, naiinip na sumulyap si Gute kay Xiaoyan at ngumuso. "Hintayin mo ako dito. Huwag kang hawakan ng kahit ano." Matapos makitang tumango si Xiaoyan, kinuha niya ang Amethyst Essence, tumalikod at random na kumatok sa pader sa loob ng ilang oras. Kasunod ng isang muffled sound, isang maliit na butas ang lumitaw sa likod ng dingding. "Umupo ka dyan at huwag kang gagalaw." Muli, mabangis na utos muli ni Gute bago yumuko ang kanyang katawan at pumasok sa butas. Nakaupo sa upuan, si Xiaoyan ay hindi gumawa ng anumang karagdagang paggalaw. Sa espiritual na pangunawa ni Yao Lao, ang matandang iyon ay hindi makakasubok ng anumang mga trick. Matapos maghintay ng tahimik ng ilang oras, may bitbit si Gute sa kanyang kamay at lumabas sa butas. Tuluyan niyang hinaranggan ang butas bago tumalikod habang inilalagay ang isang puting jade box na kasing laki ng wash basin sa mesa. Ang puting jade box ay napakahusay na selyado. Maliban sa butas para mabuksan ito sa itaas, wala ni Katie Ting na puwang.
Bagamat natatakpan ito ng isang patong ng puting jade, naramdaman pa rin ni Xiaoyan ang yelo na bahagyang tumutulo mula rito. Tinapik ang jade box sa paraang nagmumungkahi na ayaw niyang humiwalay dito, maingat na tinanggal ni Gute ang masikip na selyo ng takip. Nang maalis ang takip, isang malamig na hamog ang agad na bumangon at binalot ang lugar. Sa isang iglap, bumaba ang temperatura sa loob ng silid. Hindi pinansin ang pagbagsak ng temperatura, ang tingin ni Xiaoyan ay nagmamadaling lumipat sa loob ng jade box. Nalaman niya na ang isang makapal na layer ng yelo ay maayos na nabuo sa loob ng jade box. Sa gitna ng yelo, may maliit na bote ng jade na karaniwang ginagamit para mag-imbak ng mga pampaganda. Ang paligid ng bote ng jade ay natatakpan ng malamig na hangin na tila nakapagpapalamig sa puso ng mga tao. Pinagmamasdan ang malamig na hangin na tumutulo mula sa maliit na bote ng jade, na pabuntong hininga si Gute. Itinulak niya ito patungo kay Xiaoyan at sinabi sa mahinang boses. Kunin mo. Ito ang Ice Spirit Cold Fountain na gusto mo. Battle Through the Heavens. Kabanata 172. Ang Alchemist Grand Meeting. Matamang nakatitig sa puting jade box na nasa harapan niya, bumalatay ang pananabik sa mukha ni Xiaoyan. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay nang umabot sa harapan, balak niyang hawakan ang maliit na bote ng jade sa kanyang kamay. Sa pagtingin sa aksyon ni Xiaoyan, isang mapanuksong kislap ang sumilay sa maputik na mga mata ni Gute na nakaupo sa tapat niya. Nang hawakan ni Xiaoyan ang maliit na bote ng jade, biglang sumikip ang kanyang puso. Natagpuan niya na ang butik sa kanyang kamay na nadikit ay nakaramdam ng lamig na tumusok sa kanyang buto. Sa isang kisap mata, natatakpan ng manipis na yelo ang kanyang palad. Bilang karagdagan, ang yelo ay mabilis na kumalat sa braso ni Xiaoyan. Dahil sa hindi inaasahang pagbabago, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan. Isang ideya ang sumagi sa kanya at ang mga sinulid ng kulay purple na Dao Qi sa kanyang katawan ay mabilis na dumaan sa ilang Qi path at sa wakas ay damaloy sa kanyang braso. Kaagad, isang malabong kulayob na apoy ang bumangon mula sa braso ni Xiaoyan at dumating sa isang maikling pagkapatas sa nagyayelong hangin bago ito unti-unting natunaw. Bahagyang nanginig ang kanyang braso at natapon ang mga mantsa ng tubig dito. Ang kamay ni Xiaoyan ay natatakpan ng maputlang kulay ube na apoy habang muli niyang hinawakan ang maliit na bote ng jade. Sa pagkakataong ito, itinaas niya ito nang walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Sa tabi niya, pinanood ni Gute ang purple flame na nasusunog at pumailan lang sa kamay ni Xiaoyan. Isang nagulat na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha habang siya ay sumigaw ng hindi sinasadya. Heavenly Flame. Hindi. Matapos maramdaman ang lakas ng purple flame, bahagyang umiling si Gute. Mataman siyang tumingin sa binata sa kanyang harapan at mahinang sinabi sa kanyang puso. Anong lalaki? Nagkamali talaga ako. Ang taong ito ay hindi isang simpleng tao. Hindi pinansin ang tingin ni Gute, si Xiaoyan ay nakatuon sa maingat na pag-aaral sa maliit na bote ng jade sa kanyang kamay na patuloy na naglalabas ng malamig na hangin. Maingat niyang binuksan ang takip ng bote at tumambad ang kalahating bote ng cream white na likido. Sa ibabaw ng likido, bahagyang nakakakita ng ilang bagay na parang yelo. Dahan-daang lumanghap si Xiaoyan ng malamig na hangin mula sa bote. Agad na nanginig ang kanyang katawan. Ang purple flame Dao Qi sa kanyang katawan ay umikot saglit bago nito pilit na inilabas ang hibla ng nagyayelong hangin mula sa kanyang ulo. Iniabot ni Xiaoyan ang kanyang kamay at hinawakan ang tuktok ng kanyang ulo. Natigilan siya nang makitang may nabuong manipis na layer ng ice crystals dito. Agad niyang pinagdikit ang labi. Ang Ice Spirit Cold Fountain na ito ay talagang isang pambihirang natatanging kayamanan. Hindi nakakagulat na ang isang tao ay dapat magkaroon ng tulong nito kapag lumulunok ng isang heavenly flame. Mula sa takbo ng kanyang pag-iisip, malabo rin na maramdaman ni Xiaoyan kung gaano nakakatakot ang lakas ng isang heavenly flame. Talagang nangangailangan ito ng ilang iba't ibang uri ng mga natatanging bagay upang magtulungan upang mapataas ng kaunti ang rate ng tagumpay. Maingat na pinag-aralan ni Xiaoyan ang Ice Spirit Cold Fountain ng mahabang panahon. Nang kinumpirma ito ni Yao Lao sa kanyang puso ay nagmamadaling ibinalik ito ni Xiaoyan sa puting jade box.
Nakuha mo na ang gusto mo. Umalis ka kung wala ka ng iba. Masakit na pinagmamasdan ang Ice Spirit Cold Fountain na iniimbak ni Xiaoyan sa kanyang storage ring. Ang mukha ni Gute ay nanginginig habang winawagayway ang kanyang kamay sa pagtatangkang habulin siya palabas. Nang makuha ang pinakakailangan niya, nakahinga ng maluwag si Xiaoyan sa kanyang puso. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at kinamayan si Gute. Nakangiting sinabi niya, "Grandmaster, salamat sa iyong tulong. Kung mayroon akong anumang pagkakataon sa hinaharap, tiyak na pupunta ako dito upang makipagpalitan sa iyo. Halika hanapin mo ako kapag nakapaglabas ka na ng mga sangkap. Kung hindi, walang makikita ang dating ako." Sinampal ang kanyang bibig, walang pakundangan na sinabi ni Gute. "Oo naman. Kung hindi ako makapaglabas ng isang bagay, hindi ako maglalakas loob na lumapit at istorbohin ka." Ngumiti at tumango si Xiaoyan bago nilaibot ang tingin sa buong silid. Bigla niyang tinanong, "Grandmaster Gute, may rank 3 Monster Core ka ba? Kung mayroon ka, rank 3 Monster Core." Inilibot ni Gute ang kanyang mga mata, sinasadyang sinabi ni Gute nang may pang-aalipusta. "Sa tingin mo ba ay mananatili ako sa ganoong grado?" Nang makita ang malungkot na si Gute, hindi nakaimik si Xiaoyan. "Brat, kailangan mo ng Monster Core. Wala akong rank 3 pero meron akong rank 5 Monster Core sa koleksyon ko. Gusto mo ba? Hihihi, ang kailangan mo lang ay maglabas ng isa pang bote, hindi, kalahating bote ng Amethyst Lion Birth Essence at ipagpapalit ko sa iyo." Pinagsalikop ni Gute ang kanyang mga kamay. Biglang nabawasan ang galit ng mukha niya at parang tusong lobo ang ngiti niya. "Hahaha. Mahilig talagang magbiro si Grandmaster Gute. Ang bote ng Amethyst Essence na iyon ay talagang mayroon ako. Hindi na ako makakapaglabas pa nito." Napangiti si Xiaoyan at umiling. Bagamat mahalaga ang rank 5 Monster Core, iyon ay isang bagay na makukuha kung may lakas ang isa. Gayunpaman, ang Amethyst Lion Birth Essence ay isang bihirang bagay na umaasa sa swerte ng isang tao at hindi madaling makuha. Bukod dito, kahit na nakakuha si Xiaoyan ng rank 5 Monster Core, wala siyang silbi para dito at maaakit lamang siya ng inggit kung itago niya ito sa kanya. Dahil walang rank 3 Monster Core si Grandmaster Gute, pupunta ako sa auction house. Hihihi. Paalam. Nakangiti kay Gute, unti-unting inikat ni Xiaoyan ang kanyang katawan, binuksan ang pinto at lumabas sa ilalim ng malungkot na tingin ni Gute. "Munting bastos, hindi ako naniniwala sa iyo." Umupo si Gute sa upuan at bahagyang nawalan ng malay habang nakakunot ang noo niya. "Xiaoyan. Parang narinig ko na ang pangalang ito sa isang lugar." "Saan?" Sa gitna ng silid, napakamot ng buhok ang matandang nakadrab habang nag-iisip ng malalim. Dahil sa tunog ng mga yabag, napalingon si Outwo nang makita niya si Xiaoyan, na puno ng ngiti ang mukha. Hindi niya maiwasang magtanong sa nabiglang boses. "Nakuha mo na ba?" Hihihi. "Oo." Nakangiting tumango si Xiaoyan, pinagsalikop ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay at nagpasalamat. "Kung hindi dahil sa tulong ni Grandmaster Outwo ngayon, natatakot ako na kailangan ko talagang tumakbo sa buong mundo para hanapin itong Ice Spirit Cold Fountain. Hindi naman masyado. Ang mga bagay na ito ay magiging mga dekorasyon lamang kung ilalagay sa matandang iyon. Sa kanyang kakayahan, hindi niya magagamit ang mga ito. Sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataong mapunta sa mga kamay ng isang taong nangangailangan nito, maituturing na ako ay nakagawa ng isang mabuting gawa." Ngumiti si Outwo at umiling. Bumaling ang tingin niya sa binata sa kanyang harapan at hindi maiwasang mamangha sa kanyang puso. Matapos makilala si Gute sa loob ng maraming taon, natural niyang alam na hindi susuko ang matanda ng walang insentibo. Sa simula, hindi siya umaasa ng pangunahan niya si Xiaoyan. Pagkatapos ng lahat, anong uri ng bihira at kakaibang mga bagay ang maaaring kunin ng isang alchemist na kaka-rating lang sa tier 2? Gayunpaman, ang nakangiting binata sa kanyang harapan ay personal na nagpaalam sa kanya na ang item ay nasecure na. Ito ay isang bagay na nagpausyoso kay Outwo. Na-curious siya kung anong klaseng bagay ang makakagalaw sa kuripot na halimaw na iyon. Bagamat medyo matindi ang kuryosidad, hindi nagtanong si Outwo.
Hindi siya isang baguhan na kalalabas lang ng kanyang tahanan. Matapos ang pagkagulo sa loob ng napakaraming taon, natural na alam niya ang ilan sa mga patakaran ng isang palitan. Kaya naman, kahit na ang puso niya ay kasing curious ng paa ng pusa, matalino niyang piniling iwasan ang tanong na ito. Dahil hindi nagtanong si Outwo, natural na hindi sumagot si Xiaoyan. Sa ganitong paraan, pareho silang nagkakaintindihan habang nagkukwentuhan ng nakangiti habang naglalakad palabas ng magulo at kakaibang gusaling ito. Kailangan mo pa rin ng rank 3 Monster Core. Pagkalabas ng silid, narinig ni Outwo ang impormasyon na hindi sinasadyang isiniwalat ni Xiaoyan. Itinagilid niya ang kanyang ulo at nagtanong. Oo, ngumiti at tumango si Xiaoyan bago mahinang sinabi. Aalis ako ngayon sa Black Rock City at pupunta sa silangang hangganan ng Empire. Kaya kailangan kong ihanda ang lahat ng kakailanganin ko, dito. Pumunta sa hangganan ng imperyo. Nang marinig ito, pansamantalang tumahimik si Outwo. Mabilis siyang ngumiti at tumango habang sinasabi ang kanyang mga iniisip. Bakit hindi natin gawin ito? Samahan mo muna ako sa Alchemist Association para maghintay. Para sa rank 3 Monster Core na iyon, magpapadala ako ng isang tao na tutulong sa iyo na makakuha ng isa mula sa steward ng auction house. Sa ganitong paraan, makakatipid ka sa oras na kakailanganin mo para pumunta sa auction house. Nang marinig ang mga salitang ito, naramdaman ni Xiaoyan ang pagnanais na tanggapin ito. Hindi naman siya nagkunwari habang nakangiting tumango. Kung gayon, guguluhin ko si Grandmaster Outwo. Hihihi. Dahil nakarehistro ka sa aming Black Rock City's Alchemist Association, maaari kang ituring na isa sa amin. Ang kaunting gulo na ito ay wala. Umiling si Outwo at walang ingat na sumagot. Ang mga salita ni Outwo ay malinaw na may mahinang senyales ng pagtatangka na mag-butter hanggang kay Xiaoyan. Tungkol dito, nag-alinlangan lang si Xiaoyan bago tumango. Sa Jiama Empire, ang Alchemist Association ay walang alinlangan na isang malaking organisasyon na hindi matatalo sa Mystic Cloud Sect. Ang pagiging isa sa kanila ay hindi makakasama sa kanya sa anumang paraan. Bukod dito, kung kailangan niyang pinuhin ang gamot sa hinaharap, kakailanganin niya ang ilang bihira at kakaibang mga bagay. Pagdating ng panahong iyon, ang sistema ng palitan ng Alchemist Association ay lubos na naa-access. Kaya, si Xiaoyan ay hindi masyadong lumalaban sa bagay na ito. Siyempre, ang pangunahing dahilan para sumang-ayon si Xiaoyan ng walang labis na pag-aalinlangan ay dahil walang masyadong mga paghihigpit sa Alchemist Association. Sa mga ordinaryong araw, lahat ay gumagawa sa kanilang sariling mga bagay at hindi nag-abala sa isa't isa. Sa pagkakataong kailangan ng Alchemist Association ng tulong, maaari silang magpamahagi ng mga imbitasyon para humingi ng tulong sa ilang alchemist. Ang tulong na ibinigay ay natural na hindi librere kapag ito ay maayos na nakumpleto, ang samahan ay magbibigay ng malaking halaga ng kabayaran. Dinagtagal pagkatapos silang dalawa ay bumalik sa Alchemist Association, nag-utos si Outwo na may tumulong kay Xiaoyan na bumili ng rank 3 Monster Core bago niyaya si Xiaoyan sa sala upang tahimik na maghintay doon. Sa maluwag na sala, si Outwo ay nagdala ng isang tasa ng tsaa at inilagay ito sa harap ni Xiaoyan. Saglit siyang nag-isip bago biglang nagtanong. Xiaoyan, gaano katagal mo balak nagugulin sa iyong paglalakbay sa hangganan ng imperyo? Siguro mga kalahating taon. Kalahating taon. Tinapik ng marahan ang kanyang daliri sa mesa, ngumiti si Outwo at sinabing. Makalipas ang kalahating taon, pupunta ka ba sa kabisera ng Jiama Empire? Kabisera. Nang marinig ito, saglit na tumahimik si Xiaoyan. Mariin niyang pinagdikit ang labi at tumango. Sa kanyang puso, malamig niyang sinabi. Siyempre pupunta ako. Ang Mystic Cloud Sect ay nasa labas lang ng kabisera. Paano ako hindi pupunta? Hihihi. Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan, medyo naging halata ang ngiti sa mukha ni Outwo. Mas malumanay din ang tingin na ibinigay niya kay Xiaoyan. Si Grandmaster Outwo. May problema ba? Nang makita ang ugali ni Outwo, naramdaman ni Xiaoyan na hindi natural ang kanyang pagtatanong. May kakaiba talaga. Nakangiting tumango si Outwo, malumanay na sinabi ni Outwo. Makalipas ang kalahating taon,
Ang nalalapit na Alchemist Grand Meeting ay magaganap sa kabisera. Sa palagay ko, kung mayroon kang bakanteng oras, maaari kang makibahagi dito. Ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa iyo. Ang Alchemist Grand Meeting. Nang marinig ito, ang mukha ni Xiaoyan ay malinaw na nagwawala. Sa Alchemist Grand Meeting, hindi lamang maraming mga alchemist mula sa Jiama Empire ang lalahok, mayroon ding ilang mga alchemist mula sa iba pang imperyo sa kontinente ng Daoqi na darating at sasali. Ito ay isang magandang kaganapan sa Jiama Empire alchemist scene. Sayang kung makaligtaan ito. Kung gusto mong sumali pagdating ng oras na iyon, maaari kang pumunta sa Alchemist Association Headquarters ng kabisera upang hanapin si Frank o ako. Sa oras na iyon, lahat tayo ay naruroon. Nang makakita ng kaunting interes mula sa mukha ni Xiaoyan, nakangiting sabi ni Outwo. Hahaha. Sige. Kung libre ako, pupunta talaga ako at titingnan. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Maaaring isaalang-alang na tinanggap niya ang imbitasyon ni Outwo. Nang makitang tumango si Xiaoyan bilang pagsang-ayon, ngumiti si Outwo at tumango din. Pagkatapos ay sinabi niya kay Xiaoyan ang ilang mahahalagang bagay tungkol sa Alchemist Grand Meeting na kailangang tandaan ng huli. Sa oras na nag-uusap silang dalawa, ang taong pumunta sa auction house para bumili ng rank 3 na Monster Core ay sumugod din pabalik. Magalang niyang inabot ito kay Xiaoyan. Ang halaga ng isang ranggo ng 3 Monster Core ay hindi bababa sa 200,000. Gayunpaman, ang perang ito ay tinanggihan ng isang nakangiting Outwo. Sa yaman mula sa Alchemist Association, ang paggastos ng kaunting pera ay talagang tulad ng isang patak sa karagatan. Nang harapin ang rank 3 na Monster Core na nakuha niya ng librero, walang magawang tanggapin ni Xiaoyan. Ilang sandali pa silang nag-usap bago tumayo si Xiaoyan at nagpaalam. Ngayon, aalis siya sa Black Rock City. Nakangiti, nakita ni Outwo si Xiaoyan palabas ng Alchemist Association. Pinagmasdan niya ang likod ni Xiaoyan habang unti-unti itong nawala bago siya ngumiti at mamulong. Xiaoyan, maghihintay ako sa Alchemist Grand Meeting para sa iyo. Sana ay maipakita mo ang iyong talento sa eksenang iyon. Battle Through the Heavens. Kabanata 173. Habang naglipad. Pagkatapos maglakad palabas mula sa Alchemist Association, tumingin-tingin si Xiaoyan sa paligid bago humakbang patungo sa gitna ng lungsod kung saan matatagpuan ang Flying Transportation Company. Matapos dumaan sa ilang hindi pamilyar na mga kalye at magtanong ng mga direksyon sa daan, sa wakas ay natagpuan ni Xiaoyan ang Flying Transportation Company na nasa gitna ng malawak na open space pagkalipas ng 10 minuto. Mayroong mahigit 10 malalaking halimaw ng ibon na nakaparada sa malawak na plaza. Ang ganitong uri ng halimaw ng ibon ay kilala bilang thick-winged bird. Hindi sila kabilang sa klasifikasyon ng magic beast at sa halip ay mga ibon lamang. Mayroon silang napakabanayad na ugali at madaling sinanay ng mga tao. Gayunpaman, dahil sa kanilang maliit na bilang, karaniwang nangangailangan ito ng lakas ng isang imperyo upang makalikha ng ganitong uri ng flying transportation fleet. Ang ganitong uri ng thick-winged bird ay maaaring hindi maihahambing sa isang flying type na magic beast sa mga tuntunin ng bilis, mayroon pa rin silang napakahusay na pagtitiis. Hanggat ang isa sa kanila ay may buong pagkain, maaari itong lumipad sa isang tuloy-tuloy na bilis ng hanggang 4 o 5 araw. Kapansin-pansin din ang kakayahan nitong magdala ng kargada. Ang isang ganap na nasa hustong gulang na thick-winged bird ay madaling magdala ng mga kargada hanggang 5 o 6 na beses ang bigat nito at lumipad pa rin sa mahabang panahon. Ang mga thick-winged birds na ito ay puwersahang babawiin ng militar ng imperyo sa panahon ng digmaan. Ibabalik lamang ito sa publiko kapag natapos na ang digmaan. Kaya, sa mga nilalang, marami ang nakaranas ng labanan. Sa pagpasok ni Xiaoyan sa plaza, ang mga sigaw na pinakawalan ay puno ng lakas habang pilit na bumubuhos ang mga ito sa kanyang tainga, na naging sanhi ng pagring ng mga tainga ni Xiaoyan nang hindi siya makapag-react sa oras. Marahas na umiling si Xiaoyan bago ito itinaas at tumingin sa paligid ng mataong plaza. Sa tabi ng bawat thick-winged bird, may mahabang pila. Sa kahoy na hagdan sa tabi ng thick-winged bird, nakita pa ni Xiaoyan ang isang taong nakauniporme na kumukuha ng mga boarding ticket.
Matapos matigilan sandali nang makita ang tanawing ito, tumawa ng mapait si Xiaoyan at umiling. Pinahinto niya ang isang dumadaan at nagtanong kung saan siya makakabili ng mga tiket bago tumungo sa timog silangang bahagi ng plaza kung saan naroon ang ticket counter. Sa kasalukuyan, napakahabang pila sa harap ng ticket counter at tahimik lang na nakapila si Xiaoyan habang naghihintay ng kanyang oras. Sa kanyang paghihintay, walang tigil ang ingay sa kanyang tainga. Sinapo ni Xiaoyan ang kanyang templo nang bigla siyang nainggit sa fairy doctor. Ngayon ay sa wakas ay alam na niya na ang pagmamayari ng lumilipad na kabayo ay masyadong mahalaga. Sa pamamagitan lamang ng isang kawayan na sipol, ang malawak na kontinente ng Daochi ay kanya nang gumala. Kalokohan, kukuha ako ng lumilipad na alagang hayop sa hinaharap. Nakakuyom ang kanyang mga ngipin, marahas na sinabi ni Xiaoyan sa kanyang puso. Ginoo, saan mo gustong pumunta? Habang nag-iisip si Xiaoyan mag-isa, isang boses ng babae ang tumunog mula sa kanyang harapan. Ang isip ni Xiaoyan ay panandaliang nablangko. Inangat niya ang kanyang ulo at napagtantong lumiwanag na ang pila sa kanyang harapan. Sa likod ng counter, may isang napakagandang babae na nakauniporme na ginagamit ang kanyang occupational smile habang tinanong siya. Gayunpaman, nakikita ni Xiaoyan na tila may pagkainip sa likod ng ngiti. Ang silangang hangganan ng imperyo. Ang lungsod na pinakamalapit sa Tiger Desert. Sinulyapan ni Xiaoyan ang medyo magandang ginang sa kanyang harapan habang mahina niyang sinabi. Nang marinig ito ng ginang, pinagdikit ang mga labi at mahinang bamulong sa sarili. Pagkatapos nito, inilabas niya ang isang tiket na gawa sa espesyal na balahibo ng isang magic beast. Gayunpaman, nang ibibigay na niya ang tiket kay Xiaoyan, ang kanyang naiinip na tingin na gumagala sa paligid ay biglang huminto sa alchemist badge sa harap ng dibdib ni Xiaoyan. Agad na tumigas ang kanyang nakalahad na kamay. Sa maingat na boses at ngiti, nagtanong siya. Ginoo, alchemist ka ba? Oo. May problema ba? Nakakunot ang noo ni Xiaoyan habang nagtatanong. Wala naman, wala naman. Kaya lang ayon sa mga regulasyon ng imperyo, maaaring tamasahin ng isang alchemist ang serbisyo ng Flying Transportation Company ng librere sa makatuwid, mangyaring sumunod sa akin. Mayroon kaming flying steed na espesyal na inihanda para sa mga alchemist. Nang makitang tumango si Xiaoyan, nagmamadaling umiling ang ginang at magalang na sinabing nakangiti. Nang marinig ito, muling tumahimik si Xiaoyan. Ilang sandali pa, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Ang pagkakakilanlan bilang isang alchemist ay talagang engrandi hanggang sa punto kung saan ang isa ay magugulat. Kahit na pagdating sa maliliit na bagay na ito, ang imperyo ay nagbigay ng mga utos upang makinabang ang mga alchemist. Hindi katakataka na maraming tao ang magpapanggap ng isang magalang na mukha kapag nakakita sila ng isang alchemist. Ang pambihira at maharlika ng trabahong ito ay higit na nalampasan ang dating inaasahan ni Xiaoyan. Sa ilalim ng naiinggit at magalang na mga tingin na nakapalibot sa kanya, marahang tinapik ni Xiaoyan ang heavy Zuan ruler sa kanyang likod bago sumunod sa babaeng lumabas sa counter. Sa daan, ang medyo magandang ginang na naglalakad sa kanyang harapan ay sinadya o hindi sinasadya na paulit-ulit na niyanig ang kanyang buong at makitid na baywang, na bumubuo ng isang sexy at nagninangas na kurba. Bagamat hindi maganda ang kanyang mukha, sapat pa rin itong makapagpainit sa ibabang bahagi ng tiyan ng isang tao kapag isinama sa kanyang masikip na unipormeng damit. Habang naglalakad sa likuran, bahagyang sumulyap si Xiaoyan bago ito binawi. Hindi siya pinamumunuan ng kanyang spunk, kaya hindi siya interesadong makisali sa babaeng ito na kumikilos sa medyo debauched na paraan. Pagkatapos maglakad sa isang walkway, isang napakalaking bird beast na kasing laki ng thick-winged bird ang lumitaw sa paningin ni Xiaoyan. Sa pagpunas ng kanyang tingin sa medyo mabangis na mukhang malaking bird beast, medyo nabigla si Xiaoyan nang mapagtanto na isa talaga itong lumilipad na magic beast. Mula sa aura nito, mukhang nasa unang ranggo ang halimaw ngunit naramdaman ni Xiaoyan ang isang umaagos na enerhiya ng uri ng hangin na pumapalibot sa katawan nito. Maliwanag, ito ay isang uri ng hangin na lumilipad na magic beast. Ang bilis ng paglipad ng ganitong uri ng magic beast ay napakabilis.
Sa likod ng lumilipad na Magic Beast, mayroong isang maliit na bahay na matatag na itinayo dito gamit ang isang espesyal na kahoy. Ang ganitong uri ng kahoy ay lubhang maliksi ngunit matatag. Gayunpaman, napakakaunti nito ang magagamit. Ang loob ng bahay ay nahahati pa sa ilang maliliit na silid. Sinulyapan ni Xiaoyan ang bahay at nalaman na ang dalawa sa mga silid ay okupado na. Mula sa mga robe sa kanilang katawan, halatang alchemist silang lahat. Ginoo, ito ang flying beast na pupunta sa silangang hangganan ng lungsod, Desert City, ng Jiama Empire. Ang lungsod na iyon ang pinakamalapit sa Tiger Desert. Huminto sa harap ng lumilipad na Magic Beast, magalang na sabi ng babaeng nakauniporme. Oo, bahagyang tumango si Xiaoyan, dahan-dahang humakbang sa lupa si Xiaoyan, na nagudyok sa kanyang katawan na umakyat sa maluwang na likod ng malaking ibon. Sa ilalim ng sama ng loob na tingin mula sa kanyang likuran, pumasok siya sa isa sa mga bakanteng silid. Sa unang pagkakataon na kumuha ng ganitong uri ng flying beast, natural na hindi alam ni Xiaoyan na bilang isang dakilang alchemist, siya ay kwalipikadong magtamasa ng mataas na pamantayan ng personal na serbisyo. Kung tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng personal na serbisyo, maiintindihan ng sinumang lalaki. Ang dahilan ng pagkilos ng ginang sa daan ay dahil umaasa siyang pipiliin siya ni Xiaoyan na maging babaeng katulong na kasama niya sa paglalakbay. Sa kasamaang palad, hindi interesado si Xiaoyan sa mga ganoong bagay, kaya natural na hindi pinansin ang kanyang pagmamahal. Hindi nagtagal pagkatapos sumakay si Xiaoyan sa Flying Beast, isa pang alchemist ang sumakay dito. Pagkaraan ng kaunting paghihintay, sa wakas ay naramdaman ni Xiaoyan ang napakalaking flying beast na dahan-dahang ibinaba ang mga pakpak nito. Ang mga thread ng wind-type energy ay nagsimula na ring tabunan ang ilalim ng halimaw at itinaas ang malaking katawan nito sa kalangitan. Kasunod ng isang malakas na sigaw, ang flying beast, sa ilalim ng kontrol ng isang beast trainer, ay biglang bumaril sa kalangitan at nagsimulang mabilis na lumipad patungo sa silangang mga rehiyon ng Jiama Empire. Nakaupo sa tabi ng bintana sa silid, pinanood ni Xiaoyan ang mahinang fog ng mga ulap na lumilipad sa kanya. Mula sa malalim na recess ng kanyang memorya, isang medyo malayong salita ng eroplano, ang biglang lumitaw sa kanyang isip. Ngumiti siya ng mapait at umiling, inalis sa isipan niya ang iniisip. Naka-cross-legged si Xiaoyan sa upuan at unti-unting pumasok sa training mode. Medyo may kalayuan mula sa Black Rock City hanggang sa gilid ng katawan ng imperyo. Kahit na sa bilis nitong lumilipad na Magic Beast, mangangailangan ito ng 3 araw na paglipad bago sila makarating sa hangganan. Kaya naman, hindi gustong mag-aksaya ng maraming oras si Xiaoyan. Unti-unting nagdilim ang maliwanag na kalangitan ng si Xiaoyan, na nagsasanay, ay biglang nagising ng maraming kakaibang tunog. Dahan-dahang iminulat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata, nakita ni Xiaoyan na ang moonlight rock sa loob ng kanyang silid ay nagsisimula ng magpakawala ng mahinang liwanag, na naglalabas ng kadiliman ng gabi mula sa silid. Dahan-daang nagpakawala si Xiaoyan ng mabahong hangin mula sa kanyang bibig at walang magawang pinagmamasdan ang silid sa kanyang kaliwa. Mula sa loob nito, walang tigil na bumubuhos sa kanyang isipan ang humihingal na tunog ng isang lalaki at ang mapang-akit na daing ng isang babae na parang tunog ng demonyo. Kalokohan. Mahinang sambat ni Xiaoyan. Bigla niyang naintindihan kung bakit paulit-ulit na umindayog ang ginang ngayon sa harapan niya. Mayroon talagang ganoong serbisyo. Umiling ng walang magawa, si Xiaoyan ay hindi nang ahas na ipagpatuloy ang pagsasanay sa ganoong sitwasyon. Bumantong hininga siya at kinuha ang Blood Lotus Essence, Ice Spirit Blazing Grass at ang rank 3 na Monster Core mula sa kanyang storage ring. Maingat at marahan niyang inilagay ang mga iyon sa mesa bago tinapik ang itim na singsing. Kaagad, si Yao Lao ay walang tigil na lumutang palabas mula rito. Bakit? Gusto mo bang pinuhin ang Blood Lotus Pill ngayon? Nakangiting sabi ni Yao Lao habang sinusulyapan ang 3 uri ng sangkap sa mesa. Oo, paghandaan natin ito ng mas maaga. Total, hindi ba sinabi ng guro noon na kung mabuti ang kapalaran ko, baka bigla akong makakita ng Heavenly Flame anumang oras. Tumango si Xiaoyan habang nakangiti. Nang marinig ito, napangiti rin si Yao Lao ngunit hindi siya tumanggi. Lumutang siya sa harap ng mesa at tumango.
Nakangiting sinabi niya. Mabuti na lang. Ang Blood Lotus pill na ito ay isang high-tier medicinal pill na maaaring ituring na pumasok sa tier 5. Ang oras na kailangan para pinuhin ito ay mga 2 araw. Dahil libre na tayo ngayon, sulitin natin ang oras na ito. Tier 5 medicinal pill. Nang marinig ito, bahagyang nagulat si Xiaoyan. Hindi niya inaasahan na ang Blood Lotus pill na ito ay talagang umabot sa tier na ito. Tier 5 na gamot. Sa kabuuan ng Jiama Empire, malamang na si Pilking Guhi lang ang makakapagpino nito. Pagmasdan itong mabuti. Malaki ang pakinabang sa iyo nang makita kung paano nililinis ang isang high-tier na medicinal pill. Matapos paalalahanan si Xiaoyan, dahan-daang iniabot ni Yao Lao ang kanyang kamay. Kaagad, isang makapal na puting apoy ang bomb alot paitaas mula sa kanyang palad. Nang makita ang kumpol ng makapal na puting apoy, hindi napigilan ni Xiaoyan na dilaan ang kanyang mga labi. Ito ang isa sa heavenly flame na ginugol niya araw at gabi na pinagnanasaan. Napatitig si Yao Lao sa makapal na puting apoy sa kanyang kamay. Hinintay niya itong unti-unting umangat bago nagpakawalan ng isang subo ng hangin. Pagkatapos nito, inihagis niya rito ang ranggo na 3 monster core. Ang proseso ng pagpino ng Blood Lotus pill ay opisyal na nagsimula sa itaas sa kalangitan. Battle Through the Heavens. Kabanata 174. Ang pagpatay na dulot ng Tier 5 medicinal pill. Ginugol ni Xiaoyan ang 3 araw na paglalakbay sa paglipad sa lumilipad na ibon sa kanyang sariling room. Bagamat may 2 hinto sa paglalakbay upang magpahinga, hindi siya lumabas. Sa halip, nagpatuloy siyang nanatili sa kanyang silid, masusing hinihigop ang lahat ng mga hakbang na ginawa ni Yao Lao nang ipino sa kanyang isipan ang gamot na tableta. Sa pagkakataong ito, inabot ni Yao Lao ang 2.5 araw upang pinuhin ang gamot. Ang resultang ito ay nakamit lamang sa ilalim ng paunang kondisyon ng pagkakaroon ni Yao Lao ng tulong ng isang heavenly flame. Mula dito, makikita na kung ang isang ordinaryong alchemist ay naglalayon na matagumpay na pinuhin ang Blood Lotus pill na ito, magiging imposible ng walang tagal ng panahon na higit sa 10 araw. Matapos obserbahan ang buong proseso ng pagpino ni Yao Lao sa Tier 5 medicinal pill, naramdaman ni Xiaoyan na marami na siyang natamo. Kasabay nito, napagtanto din niya na ang kanyang kakayahang kontrolin ang apoy at iba pang mga bagay na may kaugnayan sa alchemy na ipinagmamalaki niya ay wala sa harap ng isang tunay na alchemist grandmaster. Kunin halimbawa ang proseso ng pagpino ng Blood Lotus pill. Bagamat 3 lamang ang sangkap, ang masalimuot na prosesong kinasasangkutan ay naging dahilan upang sipsipin ni Xiaoyan ang kanyang dila sa gulat. Naisip ito ni Xiaoyan sa kanyang puso. Kung siya iyon, maaaring ginawa niyang tambak ng abo ang sangkap na panggamot noong dinadalisay ang unang sangkap. Mula sa loob ng maliit na silid, ang mga ulap sa labas ay lumipad ng napakabilis. Pagkatapos ng 2 mahabang araw ng pagkakalsin ng heavenly flame, isang kulay pulang dugo na bilog na tabletang panggamot na kasing laki ng mata ng dragon ang umiikot habang mabilis itong umikot ng ilang pulgada sa itaas ng palad ni Yao Lao. Mula sa ningning ng ibabaw nito, malinaw na umabot na ito sa huling yugto ng pagsasama-sama at pagpapatigas sa isang tableta. Dinilaan ang kanyang mga labi, minasahe ni Xiaoyan ang kanyang manhid na mga binti. Ang kanyang tingin ay random na inanod sa labas ng bintana at naramdaman na ang hangin ay biglang uminit. Darating na ba tayo? Pinunasan ni Xiaoyan ang mga mata niyang itim na panda habang bumubulong sa sarili. Hinaplos niya ang kanyang leeg bago muling inilipat ang kanyang tingin kay Yao Lao na nasa mesa. Bagamat 2 araw na siyang walang pahinga, ang ekspresyon ni Yao Lao ay nanatiling kalmado gaya ng dati. Para bang ang mahabang oras na ito ng pag-ubos ng kanyang lakas ay hindi siya napapagod. Malapit nang mabuo ang medicinal pill. Nang si Xiaoyan ay humahanga sa kanyang puso, biglang sinabi ni Yao Lao sa mahinang boses. Nang marinig ito, nagmamadaling naglabas si Xiaoyan ng isang dekalidad na bote ng Rouge Jade. Pagkatapos nito, maingat niyang inilagay ito sa mesa at umatras ng ilang hakbang. Sinulyapan ang bote ng Jade sa mesa, tumanggo si Yao Lao. Bahagyang nanginginig ang kanyang palad at bumangon ang isang makapal na puting apoy, ganap na nakapalibot sa kulay dugong tabletang panggamot.
Ang makapal na puting apoy ay nagmamadaling namilipit ng ilang beses habang ang isang mabangis na pagbabago-bago ng enerhiya ay biglang umusad mula sa loob ng apoy. Ilang saglit pa, ito ay kumalat mula sa maliit na bahay na parang alon. Nang kumalat ang energy ripple na ito, ang flying type na magic beast na nasa kalagitnaan ng paglipad ay nagulat dito. Agad na nanginginig ang malaking katawan nito ng ilang beses nang umalangaw-ngaw ang takot na sigaw ng agila sa himpapawid. Naramdaman ang bigla ang energy ripple na ito at ang pagbabago sa flying type magic beast, bahagyang nagbago ang mukha ni Xiaoyan. Kasabay nito, ang kulay dugong medikal na tableta na nabubuo ay biglang naglabas ng napakakapal na panggamot na pabango. Ang medicinal scent ay may dala ding malabong pulang kulay nang lumabas ito ng silid at tuluyang nababalot ang maliit na bahay. Ito ang hindi pangkaraniwang bagay na magaganap kapag nabuo ang isang medicinal pill tier 4 and above. Bantayan ang pinto. Bigyan mo ako ng ilang minuto upang tahimik na kumpletuhin ang tableta. Seryosong sinabi ni Yao Lao habang nakatitig sa apoy sa kanyang palad nang hindi nagbabago ang ekspresyon. Mag-ingat sa mga alchemist na naglalakbay kasama natin. Oo, seryosong tumanggaw si Xiaoyan. Sa sandaling nagbuga ng kakaibang amoy, natuklasan na niya na may kaunting kaguluhan sa ilan pang silid sa napakalaking ibon na hayop na ito. Ang isang medicinal pill na nasa ika-4 na antas pataas ay nagtataglay ng nakamamatay na atraksyon sa maraming tao. Ang ilan ay handang ipagsapalaran ang kanilang buhay upang makuha ito. Habang ang kanyang palad ay mahigpit na nakahawak sa heavy Zuan ruler sa kanyang likod, tumalikod si Xiaoyan at binuksan ang pinto. Lumabas siya nang walang ekspresyon ang mukha. Kasabay nito, marahas niyang sinarado ang pinto gamit ang isang kamay. Hindi nagtagal pagkatapos niyang tumayo sa pintuan, 4 na figure ng tao mula sa 4 na iba pang silid ang sumugod ng hindi nakasuot ng maayos. Ang kanilang mga tingin ay dumaan sa koridor at sa wakas ay dumapo kay Xiaoyan na may suot na mukhang walang pakialam. Ang 4 na titig ay unang tumawid sa Tier 2 Alchemist badge sa dibdib ni Xiaoyan bago sumili ang gulat sa kanilang mga mata. Nagpalitan sila ng tingin na may kahulugan. Habang tinitimbang ng 4 na lalaki si Xiaoyan, halos sumulyap din si Xiaoyan sa kanilang 4. Sa 4, may isang matandang lalaki at 3 lalaking nasa edad 30. Sa dibdib ng matanda ay isang Tier 3 Alchemist badge. 2 iba pa ay Tier 2 Alchemist, ang parehong tier bilang Xiaoyan. Ang huli ay isang Tier 1 Alchemist. Hihihi. Batang kaibigan, ako si Halang. Tinitigan ng matanda ang mga sinulid ng pink na amoy na umaagos palabas ng silid sa likod ni Xiaoyan. Naningkit ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang katakawan. Pagkatapos niyang umubo ng 2 beses, dahan-dahan siyang lumapit kay Xiaoyan at sinabi sa palakaibigang boses. Sumulyap sa matandang ito na tinatawag na Halang na may walang emosyong tingin, hindi sumagot si Xiaoyan ngunit lalong humigpit ang palad na nakahawak sa heavy Zuan ruler. Hihihi. Batang kaibigan. Dito ba nagmula ang energy ripple na bigla na lang sumulpat ngayon? Wala na kaming ibang intensyon. Ang gusto lang naming gawin ay mag-usisa. Hihihi. Total lahat tayo ay nasa 1,000 metro sa langit. Kung may mangyari man, lahat tayo ay papatayin. Hindi pinapansin ang malamig na ugali ni Xiaoyan, patuloy na ngumiti ang matanda habang sinasabi niya. Tama. Kapatid, lahat tayo ay masasabing nasa iisang bangka. Mangyaring huwag gumawa ng isang bagay na medyo mapanganib. Kung hindi, hihihi. Hindi ito makikinabang sa ating lahat dito. Isang Tier 2 Alchemist din ang nagbigay ng isang mababaw na ngiti nang lumapit siya. Maaliwalas na dumapo ang kanyang tingin sa maliit na silid habang kapansin-pansing medyo nanginginig ang kanyang Adam's apple. Nang makitang sinabi ng dalawang ito ang ganoong mga salita, ang iba pang 2 nasa katanghaliang gulang na mga lalaki ay sumulong din, na ayaw na maiwan. Ang sama-sama nilang boses ay umalangaw-ngaw sa isa't isa. Habang paulit-ulit ang sinabi, nagmungkahi pa sila na pumasok sa silid upang magsagawa ng tseke. Nasa loob ang teacher ko at nagpy-refine ng medicinal pill. Lahat kayo ay matitinong tao kaya hindi na kailangang magpanggap na tanga sa harap ko. Hindi natin maaapektuhan ang paglipad ng lumilipad na ibon. Pakibigyan mo ako ng mukha at bumalik sa inyong mga silid.
Huwag nang basta-basta mang-istorbo. Kung hindi, sabi ni Xiaoyan sa makapal na boses habang sinulyapan ang apat na nasa harapan niya na malinaw ang tingin. Hihihi. Ang batang kaibigan ay talagang marunong magbiro. Wala kaming ganoong intensyon. Tulad ng alam mo, lahat tayo ay hindi makakayanan ang kahihinatnan kung may mangyari 1,000 metro sa himpapawid. At saka, dahil pinili mo at ng iyong guro na kunin ang lumilipad na ibong hayop, natural na hindi mo naabot ang yugto kung saan ang iyong Daochi ay maaaring maging mga pakpak. Kung may mangyari man. Sabi ng matandang iyon na tinatawag na halang na puno ng ngiti ang mukha. Maaring kalmado ang kanyang ngiti ngunit hindi nito may tago ang kanyang kasakiman at kalupitan. Bagamat malinaw niyang naiintindihan na ang misteryosong alchemist doon ay hindi magiging isang mas mababang antas kaysa sa kanya, ang kabilang partido ay malinaw na nasa proseso ng pagpipino ng gamot. Sa panahong ito, bawal ang paglihis ng atensyon. Kung ang isa ay wala sa kanyang pinakamahusay, ang pagsira sa gamot na tableta ay isang maliit at madaling bagay. Sa kaso ng backlash, maaari itong magresulta sa pagiging baldado ng refiner. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng lakas ng loob si Halang. Munting kapatid, gusto lang namin pumasok at kumpirmahin ang sarili namin. Hindi kami gagawa ng anumang gulo. Mangyaring tumabi. Alam din ng Tier 2 middle-aged na lalaki na ngayon ang pinakamagandang pagkakataon kaya hindi siya nang ahas na kalagkarin ang bagay na iyon. Lumakad siya pasulong, itinago ang kanyang Daochi sa kanyang palad at tinulak si Xiaoyan. Mawala. Nang makita ang matapang na pagkilos ng taong ito, naging malamig ang ekspresyon ni Xiaoyan. Ang kanyang palad ay biglang humigpit at ang isang kulay ube na apoy ay agad na sumibol. Dala ng isang mabangis na puwersa, sinuntok ng kanyang kamay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki bago makadepensa ang huli. Bang! Isang nakakabinging ingay ang tumunog. Nagmamadaling umatras si Xiaoyan hanggang sa mahigpit niyang idinikit ang sarili sa pintuan ng silid bago niya pinatatag ang kanyang katawan. Ang kasalukuyang lakas ni Xiaoyan ay isang ordinaryong Daoshi lamang habang ang malaking tao ay matagal nang nakapasok sa antas ng isang 3-star na Daoshi. Bagamat nagtagumpay si Xiaoyan sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang Purple Flame Daochi, hindi madali ang pagkuha ng tagumpay. Matapos matanggap ang pag-atake ni Xiaoyan, ang Tier 2 alchemist na iyon ay umatras din ng ilang mabilis na hakbang. Gayunpaman, bigla niyang hinawakan ang kanyang kamao at nagpakawalan ng isang masakit na sigaw. Napasulyap ang tatlo pa at nagulat nang madiskubre na ang kamao ng tao ay talagang naging ganap na pula. Naroon din ang mahinang senyales ng paglabas ng dugo. Ito ay lubhang nakakatakot. Heavenly Flame. Hindi. Medyo kakaiba ang brat na ito. Atake. Tagu. Ang medicinal pill sa loob ay malapit ng mapino. Nang makita ang pataas na purple flame sa kamao ni Xiaoyan, nagbago ang ekspresyon ng matandang iyon. Pagkatapos ay tumalikod siya at inutusan ang isa pang Tier 2 alchemist. Sa itsura nito, parang kilala ng matanda ang Tier 2 alchemist na iyon. Nang marinig ang sigaw ng matanda, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon na malinaw na mas malaki ang lakas kaysa sa Tier 2 alchemist kanina ay tumango. Humakbang siya pasulong at binato ng flying kick si Xiaoyan gamit ang kanang paa. Sa kanyang mga paa, mayroong isang makapal na madilim na dilaw na kulay na Daochi at ang kasamang mapang api na tunog ng hangin. Naging seryoso ang mukha ni Xiaoyan. Gago. Galit na galit sa kanyang puso, biglang hinayla ni Xiaoyan ang heavy Zuan ruler mula sa kanyang likod. Inikat niya ang kanyang palad at inilagay sa storage ring. Kasabay nito ang marahas na pagtapak ng kanyang mga paa sa lupa habang nakayuko ang kanyang katawan. Sa wakas, bigla siyang bumaril patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Octane Blast. Biglang malamig na sumigaw si Xiaoyan sa kanyang puso. Humigpit ang kanyang kanang kamao at malakas na itinapon pasulong. Ang nakakatakot na lakas ay talagang lumikha ng maraming sound wave. Bang! Ang kamao at paa ay malakas na kumatok sa isa't isa. Sa ilalim ng buong lakas ng pag-atake ni Xiaoyan, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na hindi minamaliit si Xiaoyan sa kabila ng kanyang mababang antas, ay walang awa na pinalipad ng nakakatakot na puwersa na nasa kamao ni Xiaoyan. Bang!
Marahas na hinampas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang isa sa mga silid. Kaagad, nagkalat ang sawdust at nawasak ang maliit na silid. Sa likod ng silid ay nahayag ang bughaw na langit at maputlang ulap sa labas. Nang makita ang mapupulang mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na huminto sa sulok ng likod ng lumilipad na ibon, isang malagim na kislap ang sumilay sa mga mata ni Xiaoyan. Maglulunsad na sana siya ng isa pang mabilis na pag-atake para itapon ang lalaking iyon sa likuran ng ibon ng isang matagumpay, malamig, at halakhak ang umalangaw mula sa kanyang likuran, na naging sanhi ng pagkaalarma ng kanyang puso. Bigla niyang ibinaling ang kanyang ulo at napag-alamang lumitaw na sa harap ng pinto ang malamig na mukha ng matanda. Itinagilid ng huli ang kanyang ulo at ngumisi kay Xiaoyan ng buong galak habang sinabi niya sa nakakatakot na paraan. "Brat, kapag natapos ko na ang nasa loob, ibababa kita." Pagkatapos niyang sabihin ang mga katagang iyon ay sinuntok ng matanda ang kahoy na pinto. Kaagad, ang mga pira-pirasong kahoy ay bumaril sa lahat ng direksyon habang ang pinto ng silid ay sumabog sa ilalim ng tawa ng matanda. Napuno ng ngiti ang mukha ng matanda habang walang ingat na itinutulak sa tabi ang ilan sa mga tipak ng kahoy na bumaril sa kanya. Kakapasok lang niya sa kwarto ay may kakaibang multo na parang anino na lumitaw sa harapan niya na parang multo. Isang napakatandang braso ang lumawak na parang kidlat at humawak sa leeg ng matanda. "Gusto mo bang tapusin ako?" Isang mahinang boses ang umalangaw sa gilid ng tenga ng matanda, dahilan para biglang nanliit ang mga mata ng matandang nagwawala. Battle Through the Heavens. Kabanata 175. Pagdating. Nang marinig ang lumang boses na tumutunog mula sa loob ng silid, nakahinga ng maluwag si Xiaoyan. Dahan-daang umatras palabas ang matandang kanina pa sumugod sa kwarto. Sa sandaling ito, makikita ng isa ang isang medyo lumang mukhang palad sa kanyang leeg. Parang kuko ng agila, mahigpit itong nakalok sa kanyang lalamunan. Medyo naguguluhan ang ekspresyon ni Halang habang nakatitig sa walang pakialam na matandang nasa harapan niya. Bahagi ng dahilan kung bakit siya nahuli ay dahil hindi siya handa. Gayunpaman, nang ang palad ng lalaki ay nakalok sa kanyang lalamunan, napagtanto ni Halang na ang orihinal na mabilis na pag-agos ng Dao Qi sa kanyang katawan ay tila nakagapos at naging daloy na parang pagong. Hindi alintana kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa niya upang mapabilis ito, ang Dao Qi ay nanatiling banayad, nang walang anumang lakas. Sa puntong ito, gaano man katanga si Halang, naiintindihan din niya na ang matandang nasa harapan niya ay hindi isang taong mas malakas lang ng bahagya sa kanya gaya ng naisip niya. Mula sa nakakatakot na kamay ng kabilang partido, ang lakas na ito sa pinakamababa ay lumampas sa Halang ng higit sa 2 klase. Ang lakas ng matandang ito ay halatang umabot na sa yugto kung saan ang kanyang Dao Qi ay maaaring mag-transform sa mga pakpak. Bakit pa niya kinuha ang ganitong uri ng lumilipad na hayop na ang bilis ay mas mabagal? Malungkot na humagulgol si Halang sa kanyang puso. Sa sobrang kahirapan, sinubukan niyang igalaw ang kanyang lalamunan at sinabi sa paus na boses. "Sir, hindi namin sinasadyang masaktan ka. Nais lang naming matiyak ang aming kaligtasan." Sinulyapan siya ni Yao Lao nang walang pakialam. Kumaway ang kanang kamay niya at may lumabas na bote ng Rouge Jade sa kamay niya. Mula sa loob ng maaliwalas na bote na iyon, makikita ang isang pulang tabletang panggamot na kasing laki ng mata ng dragon na umiikot sa paligid. "Gusto mo, tama ba?" Ikinaway ang bote ng Jade sa kanyang kamay, ngumiti si Yao Lao at mahinang sinabi. Sa pagtingin kay Halang na madaling masupol ni Yao Lao nang walang anumang kakayahang gumanti, ang iba pang 3 nasa katanghaliang gulang na mga lalaki ay napuno ng takot. Napaatras sila ng ilang nakakatakot na hakbang at ang kanilang mga puso ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa. Matapos ang kasakiman ay dahan-daang umatras sa kanilang isipan, sa wakas ay natanto nila kung gaano kalokohan ang kanilang mga aksyon. "Hihihi. Sir, nagbibiro ka siguro. Hindi kami mangangahas na kunin ang mga bagay mula sa iyo. Kung hindi kami natakot na ang enerhiyang ripple mula noon ay makahadlang sa aming paglipad, tiyak na hindi ka namin aabalahin." Tuyong tawa ni Halang habang umiikot ang mga mata at napalunok ng laway. "Hindi ito ang sinabi mo kanina lang." Lumapit si Xiaoyan sa gilid ng pinto ng kwarto at sumandal sa kahoy na dingding.
Mariin niyang sinulyapan si Hilang habang nanunuya. Hihihi. Dati, nagbibiro lang ako. Napatawa si Hilang ng tuyo. Bahagya niyang ibinaba ang kanyang ulo at may kumislap na kumikislap sa kanyang mga mata. Ibinaba niya ng kaunti ang kanyang manggas at isang maliit na bag ng kulay itim na pulbos ang gamulong mula sa kanyang manggas papunta sa kanyang palad. Sa simula, hindi ko gustong pumatay. Ngunit dahil naghahanap ka ng kamatayan, kakalimutan ko na ito. Nang malapit nang magkalat ang pulbos sa kamay ni Hilang, bumantong hininga si Yao Lao at umiling. Napakunot ang gilid ng kanyang bibig sa isang malamig na ngiti. Isang makapal na puting apoy ang biglang lumitaw sa palad na nakahawak sa leeg ni Hilang. Nang dumampi ang makapal na puting apoy sa balat ni Hilang, isang matinding kirot ang naging sanhi ng biglang paglaki ng kanyang mga mata. Sumikip ang kanyang katawan na parang bukal. Kasunod ng pagkulot ng dugo, ang buong katawan niya ay tuluyang nilamon ng makapal na puting apoy sa loob ng ilang segundo. His! Nang makitang si Hilang ay naging isang tumpok ng itim na abo sa isang kisap mata, lahat ng naruroon, kasama na si Xiaoyan ay hindi maiwasang makalanghap ng malamig na hangin. Ito ba ang lakas ng isang heavenly flame? Nakaramdam ng kaunting pagkabigla habang pinapanood niya ang eksena, ang puso ni Xiaoyan ay nasa matinding kaguluhan. Ginamit ni Yao Lao ang heavenly flame para pumatay ng isang tao pabalik sa Wu Tansit, ngunit ang lakas ni Liu Shi noong panahong iyon ay sa isang Daozi lamang. Kaya, hindi maramdaman ni Xiaoyan ang matinding lalim nito. Gayunpaman, ang nasa harapan niya na nakatiis sa heavenly flame ng ilang segundo ay isang tunay na Daozi. Heavenly flame. Hindi katakataka na maraming tao ang handang magbuwis ng kanilang buhay para makuha ito. Ang ganitong uri ng lakas. Talagang kaakit-akit ito. Napabuntong hininga si Xiaoyan at umiling. Kinailangan niyang aminin na pagkatapos maranasan ang lakas ng isang heavenly flame, ang kanyang pag-asa na makuha ito ay lalong tumindi. Matapos masulyapan ang abo sa lupa, iwinagayway ni Yao Lao ang kanyang manggas. Isang mahinang hangin ang dumaan at nasimot ang sahig. Inihagis niya ang bote ng jade kay Xiaoyan bago marahang tinapik ang kanyang mga kamay. Maingat na tinanggap ni Xiaoyan ang bote ng jade na naglalaman ng Blood Lotus Pill at inilagay ito sa kanyang storage ring. Nakahinga siya ng maluwag at inangat ang ulo. Sinulyapan ang tatlong maputlang mukha na nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na may masamang intensyon, ngumiti siya at nagtanong. Guro, paano natin sila haharapin? Dahil mayroon silang determinasyon na magnakaw ng gamot at pumatay ng mga tao, natural lamang na alam nila kung anong uri ng presyo ang dapat nilang bayaran kung sila ay mabaygo. Mahinahong sabi ni Yao Lao. Nagangat siya ng tingin at tumingin sa kanilang tatlo. Pag-flip ng kanyang kamay, isang makapal na puting apoy ang muling bumangon. Gusto mo bang tumalon sa sarili mo? Nang marinig ang walang pakialam na mga salita ni Yao Lao, pinatahimik ng tatlong lalaki ang kanilang mga katawan. Puno ng takot ang kanilang mga mukha habang ibinababa ang kanilang mga kamay at sumulyap sa lupa na mahigit 1,000 metro ang layo. Hindi tumitigil sa panginginig ang mga takong nila. Humalukip-kap si Xiaoyan at malamig na pinagmasdan ang tatlong lalaki na nahulog sa takot at kawalan ng pag-asa. Walang awa ang kanyang puso. Alam niyang kung mababaligtad ang kanilang mga tungkulin, ang mga taong ito ay tiyak na hindi magpapakita ng anumang awa at papatayin silang dalawa. Dahil ang kabilang panig ay walang intensyon na magpakita ng anumang awa, maaari ring pansamantalang patahimikin ni Xiaoyan ang kanyang damdamin at harapin ang mga ito. Nang hindi itinaas ang kanyang ulo upang makita ang nakakatakot na ekspresyon ng tatlo, dahan-daang pamitik ang daliri ni Yao Lao. Maraming sinulid ng maputlang puting apoy ang patuloy na bumangon mula sa kanyang palad at nagkalat. Saglit na nagpatuloy ang nakapanlulumong kapaligiran. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon na isa lamang Tier 1 na alchemist sa wakas ay hindi nakayanan ang presyon ng kapaligirang ito. Kasunod ng mapang apang Dagandong, tinakpan ng kanyang Daochi ang kanyang katawan. Pagkatapos ay isiniwalat niya ang kanyang kabangisan habang sinisingil niya si Xiaoyan, na nagbabalak na pumatay. Lumilitaw na hindi siya tuluyang nawala sa kanyang pangangatuwiran dahil alam pa rin niya kung paano pumili ng mas malambot na target na hahampasin.
Matapos gumanti ng pag-atake ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, ang isa sa iba pang Tier 2 alchemist ay biglang naglabas ng longsword mula sa kanyang storage ring. Pagkatapos nito, nagpakawala siya ng sigaw na punong-puno ng lakas habang mabangis din niyang sinugod si Xiaoyan. Sa kanyang puso ay alam niya na hanggat nahuhuli niyang buhay si Xiaoyan at mabihag siya, kaya niyang panatilihin ang kanyang buhay ngayon. Hindi pinapansin ang dalawang lalaking sumusulpot, saglit na natahimik si Yao Lao bago niya pinitik ang kanyang daliri. Isang sinulid ng puting kulay na apoy ang bumaril mula sa kanyang palad at parang arrow, na bumaril sa tier na iyon ng isang alchemist na katawan sa paraang parang kidlat. Kaagad, sinunog nito ang huli at naging abo. Matapos patayin ang isang Tier 1 alchemist tulad ng pagpatay ng manok, muling pamitik ang daliri ni Yao Lao sa Tier 2 alchemist na iyon na sumusugod. Gayunpaman, isang mahinang tinig ang dahilan ng biglang paghinto ng kanyang daliri. Nagsalubong ang kanyang matandang kilay habang itinaas ang kanyang ulo na may interes. Puff! Sa sandaling ito, ang katawan ng Tier 2 alchemist na nagmamadaling patungo kay Xiaoyan ay biglang nanlamig sa lugar. Marahas niyang isinuka ang isang subo ng matengkad na pulang sariwang dugo. Dahan-dahang ibinaba ang kanyang ulo, nakita niya ang malamig na talam na nahawahan ng nanlilisik na sariwang dugo na tumagos sa kanyang dibdib. Ikaw. Sa pagtalikod na nahihirapan, ang Tier 2 alchemist na iyon ay matamang tumitig sa kanyang kasama na biglang umatake sa kanya. Nagmura siya sa namamaos na boses. Ikaw. Mamamatay din dito. Siguradong. Hindi makakatakas. Hindi kanya pababayaan. Nang marinig ito, ang Tier 2 alchemist na iyon na medyo galit ang ekspresyon, muling itinulak ng mas malalim ang longsword sa kanyang kamay. Pagkatapos nito ay bigla niya itong hinugot. Tumalsik ang sariwang dugo at bumalot sa buong katawan niya. Nang makita ang kanyang kasama na ang katawan ay unti-unting nahuhulog, ang Tier 2 alchemist ay mabangis na huminga ng malalim. Bigla siyang tumalikod at sumigaw kay Yao Lao. Sir, handa akong sundan ka. Ang hinihiling ko lang ay hayaan mo akong mabuhay. Tahimik na pinanood ni Xiaoyan ang medyo brutal na eksena ng pagpatay sa kasamahan na nangyari sa harapan niya. Maya-maya pa ay nagpakawala siya ng mahinang hininga. Ito ang sukdulan ng pagkatao ng tao. Kung maharap ka sa isang walang pag-asa na sitwasyon sa hinaharap, huwag kang tumalikod sa mga hindi mo mapagkakatiwalaan. Dahil hindi mo alam at hindi mo inaasahan kung ang isang espada ay isasaksak sa iyong dibdib. Hindi pinansin ang namumutlang mukha ng Tier 2 alchemist na sinusubukang ipasok ang kanyang magagandang libro, tumagilid ang ulo ni Yao Lao at tinitigan si Bland Xiaoyan. Hinigpitan ang kanyang kamao, tumanggaw si Xiaoyan sa kanyang ulo. Ang eksenang naganap ng live sa kanyang harapan ay naging dahilan upang siya ay maging mas maingat. Ang taong ito, magagawa mo ang gusto mo. Hindi ko kailangan ng ganitong uri ng tagasunod. Dahan-daang tumalikod, pumasok si Yao Lao sa silid. Ang lahat ng iniwan niya kay Xiaoyan ay hindi malinaw na mga salita. Tumanggaw si Xiaoyan, bumantong hininga. Isang medyo malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ilang sandali matapos makapasok sa silid, narinig ni Yao Lao ang isang malalim na tunog mula sa labas. Tumanggaw siya at pinitik ang daliri. Unti-unting naglaho ang tumataas na maputlang puting apoy sa dulo ng kanyang daliri. Creak! Itinulak ni Xiaoyan ang pinto at pumasok. Sa sandaling iyon, may kaunting amoy ng dugo ang kanyang katawan. Nang makitang nakatingin si Yao Lao, nagkibit balikat si Xiaoyan at ngumiti. Kung iniwan ko ang ganoong klase ng tao sa tabi ko, mahirap sabihin kung kailan siya magbabago ng kulay. Kaya, sinipa ko siya. Random na tumanggo ang kanyang ulo, ang paningin ni Yao Lao ay dumaan sa bintana at pinagmamasdan ang malayong lupain kung saan ito natatakpan ng gintong dilaw na kulay. Ngumiti siya at sinabing, nararating na natin ang Tiger Desert. Tara na. Lilipad tayo sa natitirang distansya. Kung hindi, maaaring magkaroon ng ilang hindi kinakailangang abala dahil sa apat na nawawalang alchemist kapag bumaba ang lumilipad na ibong ito, na naantala ang ating pagdating. Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, umindayog ang katawan ni Yao Lao, na naging isang kumpol ng liwanag at bumuhos sa singsing sa daliri ni Xiaoyan. Kasabay nito,
Ang purple cloud wings na mahigpit na nakadikit sa likod ni Xiaoyan ay lumawak din ng may swish na tunog. Bahagyang ipinapapak ang purple cloud wings sa kanyang likod. Binuksan ni Xiaoyan ang bintana at tumalon pababa. Isang malakas na tunog ng hangin ang dumaan sa kanyang mga tainga habang ang pares ng mga pakpak ni Xiaoyan ay pumutok at unti-unting natatakpan ng isang kulay lila na daochi ang kanyang katawan. Iniangat niya ang kanyang ulo, pinanood niya ang flying bird magic beast na nagpapakpak ng malalaking pakpak na may balahibo sa di kalayuan. Ngumiti siya ng mahina. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakatigil, ang bilis ng paglipad niya ay biglang tumaas habang nag-transform siya sa isang kulay lila na liwanag at mabilis na nalampasan ang flying bird magic beast na iyon. Sa malayong kalangitan, isang kulay lila na daloy ng liwanag ang agad na dumausdad sa abot tanaw na tila hinahabol nito ang mga bituin at buwan. Hinarap niya ang dilaw na maruming lungsod na nakatayo sa gininto ang dilaw na disyerto at mabilis na lumipad patungo dito. Ang matibay na lungsod ay lalong lumalapit. Maraming simoy ng init ang dumating sa kanya. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at tinitigan ang gintong dilaw na rehiyon kung saan hindi nakikita ang mga hangganan. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Xiaoyan. Ang huling lugar ng pagsasanay, Tiger Desert. Nakarating na ako sa wakas.